Nagsimula noong pandemic pero tinuloy-tuloy nila ang sipag at tiyaga kaya naman sumakses sa kanilang coffee story. At ngayon, isa na silang full-fledged coffee shop. Pastries, coffee, rice meal, sagot po kayo kasama ang masayang kwento. Kaya kung ready ka na, sama ka na! Tara, food trip tayo! Kasama natin ngayon ang isa sa mga naggagandahang staff dito sa Beanstro, si Ali. Ali, how are you? Kumusta ka na? Okay lang naman po. Parang tagal natin di nagkita, di ba? Oo, okay. Parang, tagal na po nun eh. Teka lang, ang haba ng chika na yun. Sa kumustahan pa lang haba. Wait lang. Okay, isa pa. Kasama natin ngayon ang isa sa mga naggagandahang staff nila dito sa Beanstro, si Ali. Ali, kumusta? Okay naman po. Thank you for having us here. Now, ang isa sa mga gusto ko munang itanong dito sa inyo is bakit Beanstro ang pangalan ng coffee shop na to? Combination po siya ng beans and bistro po. Kaya that's why po it's Beanstro po. Beans. Hindi nyo ba naisip na pwedeng gawing coffee straw? Kasi coffee. Ang pangit ng joke. Pero anyways, so Beanstro is beans and bistro. Yes, Coming from coffee beans. Yes po. Anyways, and also, bigyan mo naman kami ng overview kung paano nagsimula ang Beanstro. Nagsimula sila nung pandemic, din tinuloy-tuloy na lang nila and nag-start sila sa pagte-tent. Then as time goes by, mas tumaas po yung demand and mas nag-viral po sila and nagkaroon sila ng coffee truck, then nag-viral po yung mga products nila, then ngayon na po naging coffee shop na po siya. Bakit nag-viral? Dahil meron po silang mga unique drinks na dito lang po sa Binondo makikita or matatry po. So, isa sa mga titikman ko mamaya, isa sa mga sandamakmak na kapeng titikman ko mamaya, ay yung mga kakaibang flavors, yung mga unique flavors ng Beanstro. Kaya naman, I cannot wait dahil alam kong ibang klase yung flavors na may bibigay nila sa atin. Kaya naman yung mga tao pumupunta dito at dinadayo yung Beanstro, di ba? Yes. At maliban dyan, ang balita ko, meron din kayong mango sticky rice po. Excited ako sa mango sticky rice. Susubukan din natin yan mamaya. At syempre, bilang part ng aking experience with Beanstro, tuturuan nila akong gumawa ng kape. As if naman hindi ako marunong magtimpla. Pero bilang isang barista naman this time. So, sasamahan nila ako, bibigyan nila ako ng guidance kung paano magtimpla ng coffee nang hindi ako napapaso at hindi ko nilalason yung sarili ko. Anyways, Ali, thank you and see you again later para sa ating pagtikim sa kanilang mga unique and mga kakaibang mga product. So, isa sa mga in-order ko sa kanila ay ang kanilang isa sa mga viral coffee flavor nila, ang Binondo Cacao. Ito ay made of cacao de Davao. So, I think yung cacao is galing Davao, tama ba? Yes po. Kasi kung hindi, pwede naman siyang cacao galing Batangas, cacao de Batangas. So, cacao de Davao siya. Tapos, sea salt, cream, and espresso. Ilang shots ng espresso yan? Double shot po. Double shot. So, medyo matapang to at may konting sipa. And medyo excited ako kasi nga it's with cacao. So, may pagka-mocha flavor siya. And lalo na doon sa mga mocha drinkers dyan, I think this will be a very nice treat for you guys na pwede niyong subukan dito sa Beanstro. So, gawa na kagad. Double shot na lang po. Double shot na lang. So, si Charles pala yung kasama natin dito na isa sa mga staff ng Beanstro. Charles, kumusta ka na? Okay lang po. Gaano ka nakatagal dito sa Beanstro? Magwa 1 year pa lang po sa January 20. Alam mo talaga yung date. January 20, 1 year ka na. O sige, dahil dyan, go get the espresso para makumpleto natin ang Binondo Cacao. Hintay-hintay. Or pwede naman nating tingnan kung ano yung ginagawa ni Charles. Ayan, so hindi nyo nakikita kung ano yung ginagawa niya. Bahala na kayo manghula. Pero
kumukuha siya dito ng espresso, which is 2 shots. Ang tanong ko pala, yung mga coffee beans ninyo galing saan yan? Sa Vietnam po. Vietnam, Indo, and Brazil. Ang dami. So, multinational and international ang pinanggagalingan ng kanilang mga coffee beans. Kaya naman, alam natin and sigurado tayo sa quality nito. So, inintay lang natin yung kanilang double shot ng espresso. So, ang last step sa paggawa ng Binondo Cacao ay ang Sea salt cream po and cacao powder. paglagay ng sea salt cream. So, since sea salt cream yan, maalat-alat? Yes. Okay. Alam naman, medyo matamis Oo, so matamis kasi si cacao Yes. and maalat-alat si sea salt cream. So, magbabalance yung flavor. Okay. Tapos, nilagyan mo ng cacao powder. 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 Alam mo, mga Pinoy tayo, PNF. Anyways, let's do this. Ayan. Tama bang powder yan? Hindi paminta? Okay lang? Okay, sige. And syempre, tatakpan para matikman. Let's do this. Titikman ko na siya. Huwag kang aalis dyan kasi pagka hindi ko nagustuhan, papa-adjust ko sa'yo. Sabihin ko kulang sa... Kailangan may straw. Usually, hindi na ako nag-i-straw para for the environment. Environment. So, subukan natin ang kanilang viral na Binondo Cacao. Ang sarap. I love the strong espresso shots kasi may sipa. Alam mong matapang. Pero dahil may flavor ng sea salt cream at cacao, nababalance niya yung katapangan nung espresso. At so hindi na siya masyado matapang, duwag na siya. So I highly recommend this kasi lalo na sa mga huge coffee drinker na gusto ng variation sa pag inom ng espresso. Try this one. It's not even sweet but the flavor is so balanced. English yun, ha? So kasama natin ngayon si Ali para ipakita niya sa atin kung paano gawin yung susubukan ko mamayang matcha sticky rice. Ali, ano-ano tong mga nasa harap natin? Meron po tayo dito yung mangoes, yung matcha sauce natin, sticky rice, and yung sesame seeds po. So, very simple lang yung ingredients niya, pero I believe and I expect panalo sa flavors yan. Yes, sir. Meron din po siyang muscovado sugar po on top na pan-toppings po. Hindi ba masyadong matamis na? Kasi matamis na tong, di ba, ang aga kong magreklamo. Hindi, iniisip, I'm just wondering, ito bang sticky rice nyo may tamis ng kasama yan? Kasi may kasamang gata yan, no? Yes po. Pero ito pong matcha is hindi po siya masyadong matamis since yung matcha po is bitter po siya. Kapag nilagyan po siya ng muscovado, mas magbabalance po yung tamis niya and perfect po siya sa mga ayaw po sa matatamis. I see. So, itong mango, dahil dahil ripe na siya, hinog, medyo may katamisan din. Ba't ba alalang-alala ako sa katamisan? Wala po akong diabetes. Pero, syempre may mga customers tayo na medyo ayaw masyado ng matamis, di ba? Yung mga hindi sweet tooth. So, kumbaga, at least alam natin na itong matcha sticky rice nila medyo balance ang flavor. Tama ba? Yes po. So, panonoorin ka na namin sa paggawa mo ng matcha sticky rice. Let's do it! Big chunks of mangoes po sa baba. Then, yung ating sticky rice. Stop lang natin. Naku, sinisiksik pala yung sticky rice. medyo ma-carbs. Pero I think yung iba, pwede mo namang sabihin na if you can lessen the rice. Tama ba? Okay lang ba yon?
Okay. Then, yung ating matcha sauce po.